Hello everyone! My name is Jen and welcome back sa panibago na lamang Lego Minecraft set review. Today, hawak ko ang 21259 The Pirate Chief Voyage. Itong set na ito ay merong 166 Lego pieces at ang retail price nito ay $15 US. Ang official release date ng set na ito ay last June 1st, 2024. Ang set na ito ay meron dalawang bagong player skin, bagong animal mob, at isang animal mob na returning mula sa Ocean Monument set. Ang set build nito ay nag-focus lamang sa isang maliit na pirate ship, isang maliit na docking port. Worthy ba siya sa $15 US na price? Check natin. Ang unang minifigure sa set na ito ay ang Swashbuckler. Very detailed ang minifigure na ito. Ngunit wala itong print sa leg, walang print sa arm, pero meron siyang print sa back. Ang front torso nito ay isang white shirt at kung mapapansin nyo ay para siyang merong cream na stain sa kanyang white t-shirt. Meron siyang gold belt at meron ding white shirt. Kita rito yung white shirt sa likod. Ang face print naman niya ay meron siyang parang bandana at kung tititigan mo mabuti, hindi pantay yung bunganga nito, hindi siya naka-align sa print ng mata at meron din itong black beard. Meron siyang balbas dito. Very nice detail. Other than that, hindi naman super detalyado siya pero okay na okay yung detail niya at para sa akin, pasok na pasok siya sa team ng isang pirate. Ang sumunod na minifigure naman ay ang Buccaneer. Para sa akin, isang babaeng player skin. Mapapansin na meron siyang smirk na red lips, meron siyang eye patch, at meron siyang green color na eyes. Itong isa ay merong blue color na eyes. So magkaiba sila. So very nice contrast. At ang kanyang damit ay isang hem. Hem ang tawag dito sa damit na ito. Meron siyang lace or strap sa likod at mapapansin din na yung black hair niya ay extended din sa likod. Meron ding belt at parehas silang ito ay gold belt, ito naman ay isang yellow belt. Ito ay gold. So very nice contrast again. Ang color ng kanyang leg ay parang dark red. Other than that, I think mas detalyado tong Buccaneer minifigure na to kung ikukumpara siya sa Swashbuckler. Ang accessories sa set na ito ay isang iron sword, isang fish, isang salmon fish, at isang piraso ng cactus. Yan lang ang meron sa set na ito. Ang unang brick build animal naman sa set na ito ay isang normal squid. Ang normal squid nito ay nagbabalik mula sa Ocean Monument. Ang Ocean Monument ay isa sa mga mahal na set that time. Also, napaka ganda at lumabas ulit itong mob na to sa isang affordable price. Kung ikukumpara mo siya sa dating set, way na mas madali siyang makuha na ngayon. So, pwede mo siyang i-mass collect. Ang squid na to ay meron siyang pin. So, pwede siyang mag-spin. Meron siyang technique slot dyan. So, pwede siyang mag-spin. Pwede mo ring i-up and down itong kanyang tentacles. Other than that, very, very nice addition siya para sa collection na naman. Kung ikukumpara mo yung kanyang height, halos mas malaki lang siya ng kaunti. Mas patangkad siya ng kaunti sa minifigure. Ang sumunod na brick build animal sa set na ito ay ang adult camel. So very interesting tong adult camel na to dahil first time itong lalabas sa Minecraft set. Kapansin-pansin na very detailed ang brick build na to. Meron siyang bagong printed body. May bagong printed na headpiece. Printed din itong 1x1 tile na to. At meron siyang saddle dito. At ang isa sa mga nakakatuwang hidden details ng camel na ito ay kapag inopen mo tong section na to, meron ka makikitang water. So parang kagaya ng mga camel sa real life, merong storage ng water dito. So pwede mong i-move itong kanyang legs. Pwede siyang umupo.
Pwede rin siyang, so very posable siya, up and down. Pwede rin ilagay yung mga minifigure. Pwede silang sumakay. So pwedeng sumakay ang dalawang minifigure, harap at likod. Malaki rin tong adult camel na ito. Kitang-kita naman ang difference nilang dalawa. Doon naman tayo ngayon sa set build. Ang set build na to ay merong maliit na docking port o parang maliit na yarda. Ito ay merong bagong design na cactus. Meron siyang contrast dito ng green, which is very nice. Ito rin yung maliit na port. Merong water, merong fence, merong maliit na portion ng sand. At yung portion ng water. Diyan kalit lang yung set build. Ang sumunod naman na part ng set na to ay ang small pirate ship. So ang small pirate ship na to ay merong sail. Pwede mo siyang i-lever back and forth. Nga lang madali siyang matanggal. Meron ditong kasamang treasure map. Meron dalawang lantern. Meron ditong smooth na tile para pwede mo siyang slide very smoothly. Hindi siya masakit sa tenga. Pwede mong i-fit dito yung dalawang minifigure. Yan ang kanyang design. Ito ang pinaka-design ng set na ito. So, worthy ba ang set na to? So, para sa akin, ang set na to ay worthy naman. Kung i-rate ko siya, siguro siya ay isang 8 out of 10. Bakit? Kasi, una sa lahat, meron dito yung returning mob na squid, normal squid, which is makukuha mo lang siya sa isang mahal na set unless meron kang makitang seller sa area mo na meron nito. So, good luck. And then, meron ditong bagong adult camel na, syempre, kung titignan mo sa history ng updates ng Minecraft, I think late na yung Lego sa paglabas nito. Pero, it's very nice na nilabas nila ito sa isang murang set at very detailed din ang kinalabasan ng brick build na to. At gustong-gusto ko siya. Other than that, meron ditong dalawang unique at exclusive na pirate minifigure. So, kung titingnan mo rin uli yung history ng Minecraft, meron lamang isang set na merong pirate minifigure. So, napakaganda at meron dalawang pirate minifigure sa isang set sa isang affordable price na set na rin. Hindi naman super impressive itong boat, pero okay na rin siya kasi para sa size ng set na to, acceptable na siya. Anyway guys, thank you so much sa panonood ng review nito. Sana nagustuhan niyo yung review. Let me know sa comment section kung okay ba sa inyo ang set na to or kung gusto niyo ba siyang iregalo sa inyong mga pamangkin, sa inyong anak. Please continue supporting my channel at see you ulit sa susunod na review. Peace!